Magandang umaga, kapatid. Huminga ng malalim at hayaan ang iyong sarili na ganap na naroroon sa sandaling ito. Ngayon ay sisimulan natin ang ating panalangin sa umaga sa isang espesyal na paraan, sumisid sa lihim na panalangin ni Noe, isang patotoo ng pananampalataya sa Tagalog na may kapangyarihang baguhin ang bawat isa sa atin. Sa buong gabay na ito, mararamdaman natin ang magkakasama ang lakas na sumisibol kapag pinagtugma natin ang salita at puso, at mararamdaman mong kabilang ka sa isang komunidad na nananawagan, nagtitiwala at nakakaranas ng biyaya ng Diyos. De Tom Sabati. Sandaling sumisiklab ang araw, ang panalangin sa umaga ay nagsisilbing tanglaw na espiritual na ginagabayan ang ating unang mga isip sa presensya ng Ama na kailanmay hindi pumapalya. Naisip mo na ba kung paano ang isang simpleng panalangin ay maaaring magpalabo ng pinakamakakapal na ulap ng pagkabalisa at magdala ng liwanag sa lugar na tila walang pag-asa? Kabilang ka sa paglalakbay na ito ng muling pagkakabuo, sapagkat bawat hakbang mo sa panalangin sa umaga ay nagbubunyag ng kaunti pa tungkol sa banal na plano para sa iyong buhay. Kapag pinagsama mo ang iyong tinig sa mga kapatid na nananawagan para sa kapayapaan, nararamdaman mo ang kabilang at espiritual na kapanatagan na nauunawaan mo na hindi ka nag-iisa. Isipin mo ngayon ang pagtingala sa langit. Maramdaman ang banayad na hininga ng Espiritu at maunawaan na ang bawat bulong na salita ay may kapangyarihang baguhin ang iyong araw, ang iyong tahanan, at ang iyong patotoo sa mundo. Ngunit ang binitiwan ni Noe bago pa man siya pumasok sa arka ay hindi kailanman naitala sa mga opisyal na manuskripto. Ang nakakagulat na revelasyong ito ang magiging unang baligtad na ating susuriin ngayon. Ang panalangin ni Noe na nanatiling nakatago sa loob ng maraming salinlahi, na nag-iingat ng mga lihim ng matatag na pagtitiwala. Ang sandaling ito ng hiwaga, ang tunay na patotoo ng pananampalataya, na may kakayahang muling buhayin ang panloob na alab ng sinumang nasa espiritual na disyerto. Isipin mong mabawi ang lihim na panalangin ito, pagbigkasin ito ng madaling araw, at maramdaman na ang bawat salita ay may kapangyarihan ng 1,000 natupad na pangako na nagtatalaga ng bagong pamantayan ng pagiging malapit sa may likha. Kung pinasan mo man ang bigat ng pagkabahala, ng pagkakasala, o ng pag-iisa sa iyong puso, tandaan mong ang lunas sa emosyonal na sakit na ito ay darating sa bawat salita na binibitawan sa panalangin ito, para itong isang makalangit na gamot na nagpapagaling sa pinakamalalim na sugat, na nag-aalok ng aliw, pagkabilang, at espiritual na kapanatagan. Hayaan mong bitawan mo ang mga luma at masakit na alaala at yakapin ang pangako ng pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng devosyonal na pagsasanayang ito, mararamdaman mo ang maamo at mapagkalingang yakap ng Ama na bumubuhat sa iyong mga pasanin at pumapalit ng takot ng katiyakang siya ang ganap na may hawak ng anumang sitwasyon. Sa darating na sandali, mararamdaman mong sumasalalok ang kapayapaan sa bawat selula ng iyong katawan na lumilikha ng isang kapansin-pansing espiritual na kaibahan ng bago at pagkatapos. Dati, ang paggising ay maaaring parang isang mabigat na pasanin. Ngayon, ito'y magiging isang araw-araw na muling pagtatagpo sa biyaya at gaan na tanging ang lihim na panalangin ni Noe lamang ang makapagbibigay. Naroroon na ang paghihintay sa hangin. Isipin mong mas kalmado ang pagtibok ng iyong puso, nakahanay ang iyong mga iniisip sa banal na kagustuhan, at handa ang iyong espiritu sa pagharap sa bawat hamon. Ang pag-asang ito ay bumubuo ng buhay na pag-asa na magpapakita sa pamamagitan ng konkretong mga gawi ng pananampalataya na nagbabago ng simpleng sandali sa mga makalangit na karanasan. Ama naming Diyos, pinatitibay namin ang aming puso sa iyong presensya. Sinasamo namin ang iyong patnubay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin, pangamba at takot. Gabayan mo kami sa landas ng katotohanan at kapayapaan. Punuin mo kami ng iyong espiritu. Salamat po sa iyong walang hanggang awa at katapatan. Sa bawat pagbigkas ng mga salita, hayaang mabuo ang aming pananampalataya at patuloy kaming umasa sa iyong dakilang plano. Amen. Muling nabubuo ang awa sa araw na ito
At sa pamamagitan ng panalangin ito ng pananampalataya ni Noe, mararanasan mo ang bagong hininga ng buhay. Bawat pantig na binibigkas ay kumokonekta sa iyo ng direkta sa pusong mapagmahal ng Diyos, muling buhayin ang apoy ng pag-asa. Sa panalangin na ito sa Tagalog, matatagpuan natin ang buod ng patotoo na tumatawid sa mga salinlahi, na nagpapatunay na ang pananampalatayang nagpanatili sa matuwid na si Noe ay patuloy na buhay sa atin. Damhin ang lakas ng pamana na ito sa bawat salita na hinahayaan ang banal na pag-ibig na supilin ang bawat pagdududa. Ito ang lihim na panalangin na nagbubukas ng bagong kabanata ng espiritual na tagumpay sa iyong umaga. Manatili hanggang sa dulo at tuklasin kung paano gamitin ang panalangin ito sa Tagalog upang buksan ang mga pintuan ng espiritualidad na hindi mo inakalang umiiral. Sa kabuuan ng blok na ito, magbibigay kami ng mga praktikal na tip kung paano isama ang pagsasanay na ito sa iyong araw na may mga ginabayang pag-uulit at sandali ng maingat na katahimikan. Makakatanggap ka ng mga tagubilin tungkol sa tono, mga paghinto, at devosyonal na pag-iisip upang ma-maximize ang pagkatabi ng banal na espiritu sa iyong puso, maging mapagmatyag at hayaang uhaw na espiritu mo'y makiduyog sa bukal na ito ng buhay. Sapagkat nagsisimula ang pagbabago sa unang hininga ng bawat umaga. Ngayon, damhin ang presensya ng sinaunang misteryong pumapailalim sa tinig ni Noe, isang hiwaga na nabubuo sa bawat patak ng pasasalamat at pagsamba. Bagaman marami nang naihayag, mayroong isa pang lihim na nakatago sa pagitan ng mga linya ng panalangin ito. Isang huling sikreto na ibubunyag sa pagtatapos ng block. Lalong tumitindi ang pananabik at pag-asa. Inihahanda ang iyong puso para sa susunod na yugto, kung saan papayagan ka ng panalangin na maglakad sa liwanag ng banal na pangako. Handa ka na bang tuklasin ang susi na magbubunyag ng nakatagong layunin ng Diyos sa iyong patotoo? Huminga ng malalim muli at yakapin ang mga salitang ito sa kailaliman ng iyong pagkatao. Hayaan mong pukawin ng pananabik ang iyong pananampalataya sapagkat ang unang kabanata ng paglalakbay na ito sa umaga ay halos kumpleto na. At tandaan, sa pagbigkas mo ng mga panalangin ito, hindi ka lamang kumokonekta sa Diyos, kundi pinalalakas mo rin ang komunidad ng mga mananampalataya na nagbabahagi ng parehong espiritual na mga hangarin. Manatili ka sa amin para sa susunod na bahagi kung saan lalaliman pa natin ang papuri, pagkumpisal at ang pagbabagong tagumpay. Maging handa hanggang rito at maghanda para sa paglalantad ng isang mas makapangyarihang panawagan. Huminga ng malalim at hayaang yakapin ng banal na presensya ang iyong kaluluwa. Lubos nating isisid ang papuri at pagkumpisal. Inihahanda ang iyong puso para sa tagumpay na magbabago sa iyong espiritual na paglalakbay. Habang humihina ang iyong hininga, itaas ang iyong tinig sa pasasalamat sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Pahintulutan mong buksan ng papuri ang mga pintuan ng iyong pagkatao at ang bawat salita, kahit na tahimik, ay umakyat na parang isang awit ng pag-asa. Lalong tumitibay ang pakiramdam ng pag-aari kapag kinikilala nating tayo ay bahagi ng isang bayan na sinusuportahan ng panalangin sa umaga. Ang makapangyarihang panalangin ng pananampalataya ni Noe na umuukit sa Tagalog at sa ating mga puso. Ngayon, awitin mo ng may espiritu at katotohanan. Ipagdiwang ang bawat tagumpay na ipinagkaloob na ng Diyos, tulad ng pagdiriwang ni Noe sa bahaghari matapos ang bagyo. Kilalanin ang kapangyarihan ng panalangin ni Noe, ang patotoo ng pananampalatayang tumibay sa maraming salinlahi at ialay sa kanya ang bawat papuri. Maramdaman kung paano pinatitibay ng papuri ang pagod na kaluluwa at binubuhay ang iyong matibay na pagtitiwala. Kahit may panginginig ng takot, binubura ng tunay na papuri ang anumang pangamba. Dahil nagpapaalala ito na ang Diyos na nagpatahimik sa mga alon noon ay patuloy na kumikilos sa bawat panalangin mo ngayon. Maglaan ngayon ng sandali para sa malalim na pagkumpisal sa harap ng kataas-taasan. Buksan ang iyong puso at kilalanin ang mga bahagi kung saan ka nagkulang sa buong pagtitiwala. Mga pag-aalinlangan na nagpabagal sa iyong kilos, mga pagkakasalang bumigat sa iyong budhi, at mga takot na pumigil sa pag-usbong ng iyong pananampalataya. Ang pagkumpisal ay hindi pag-amin ng pagkatalo, kundi paghahanda ng lupa para sa himala. Sa pagsasabi ng iyong kahinaan, dumarating ang kagalingan
Sa pagtanggap sa iyong mga limitasyon, natutuklasan mo ang biyayang pumupuno sa bawat puwang. Habang bumulong sa katahimikan ng iyong mga kahinaan, maramdaman ang pagmamahal ng Diyos na yumayakap sa bawat salitang hindi mo nabigkas. Ang panloob na pagkumpisal na ito ay parang ilog ng paglilinis na humuhugaw sa mga dumi ng nakaraan, inihahanda kang tumanggap ng mga bagong pagpipahintulot. Sa bawat tahimik na patawarin mo ako o tulungan mo ako, madaramdaman mo ang kamay ng Ama na pumapawi sa iyo. Binabago ang iyong espiritu ng pag-asa na hindi kayang sukatin ng pag-iisip. Ngunit hindi natatapos sa pagdadalamhati ang kwento. Dito, nagaganap ang munting pagbabagong magdadala ng tagumpay. Tulad ng pagtibay ni Noe sa pangakong Diyos na nasilayan ang sikat ng araw pagkatapos ng makakapal na ulap, mararanasan mo rin ang makapangyarihang pagbabagong iyon. Isipin mo na ang bigat ng pagkakasala ay natutunaw at napapalitan ng tapang. Nagsisimula ang pagbabago sa sandaling magsanib ang iyong pagkumpisal at ang katapatan ng Diyos na gumagawa ng tunay na himala sa iyong kalooban. Damhin ang pagkakaiba ng bago at pagkatapos. Dati, mga pusong puno ng pag-aalinlangan at walang patutunguhan. Ngayon, mga kaluluwang matatag, nangangahas na maniwala sa imposible. Ang pagbabagong espiritual na ito ay buhay na patotoo ng pananampalataya na nagpapatunay na ang lihim na panalangin ni Noe ay hindi lang kwentong pangkasaysayan, kundi kasalukuyang karanasang nagpapagaling, nagpapalakas at nagpapalaya. Hindi ka lang nakikinig ng kwento, nakikibahagi ka sa muling pagsilang ng pananampalataya at layunin. Ikaw ay bahagi ng kwentong tagumpay na ito. Bawat hibla ng iyong pagkatao ay iniimbitahang magpuri sa kabutihan ng Panginoon, magsisi ng walang takot, at pagkatapos ay bumangon ng may tagumpay. Damhin ang pakikiisa sa mga kapatid sa buong mundo na tulad mo, nagtitipon sa panalangin sa Tagalog at sa daan-daang wika, nananawagan ng iisang biyaya ng pagbabago. Iyan ang kapangyarihan ng isang panalangin na umaalingaw-ngaw sa bawat salinlahi. Pinag-iisa ang mga puso sa iisang awit ng pag-asa. Huminga ng malalim pang isang beses at itanim sa iyong espiritu ang katotohanang umaalingaw-ngaw ngayon. Ngayon, ang iyong puso ay nababago ng panalangin ni Noe. Hayaan mong tumagos ang linyang ito bilang ang iyong panata, nagsisilbing koronang nagpapalakas sa iyong pananampalataya at gumagabay sa iyong mga hakbang sa buong araw. Sa darating na bahagi, malalaman mo kung paano i-translate ang bagong sigla ng pananampalatayang ito sa mga deklarasyon ng tagumpay at sa isang panawagan na hahaplos sa buhay ng iba. Huminga ng malalim at habang ang iyong puso ay tumitibok sa tugtugin ng hangin na nagagalaw sa mga tubig ng kwento ni Noe, itaas ngayon ang iyong tinig sa panalangin inilaan sa Diyos na kumokontrol sa mga bagyo. Isipin mo ang iyong sarili sa loob ng arka na kulong man ngunit ligtas, bawat tabla ay nakasandig sa banal na plano. Damhin ang parehong di matitinag na tiwala na nag-udyok kay Noe na pumasok sa bangkang iyon ng pag-asa sa kabila ng madilim na ulap at kulog. Ngayon ay sa iyo na ideklara ng may tunay na pananampalataya. Ama naming makalangit, tulad ng pagtiyak mo sa proteksyon ni Noe, protektahan mo rin ang aking pamilya, aking trabaho at aking puso, laban sa anumang bagyong emosyonal at espiritual. Hayaan mong umalingaw-ngaw ang mga salitang ito sa bawat selula ng iyong pagkatao, bumuo ng isang malalim na ugnayan sa kapangyarihang nagpanatili sa matuwid sa gitna ng baha at nagpanumbalik ng kanyang matibay na pagtitiwala sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Susunod, ihahayag natin ang mga tiyak na kahilingan na umaalingaw-ngaw sa kaharian ng Espiritu. Bawat isa'y sinasamahan ng buhay na larawan ng pagbabagong buhay at paggaling. Una, humiling ng muling pagkabuo ng mga relasyon. Panginoon, gaya ng pag-alaga mo sa pamilya ni Noe, ibalik mo ang mga sirang ugnayan, pagalingin ang mga sugat ng damdamin, at dalhin ang pagkakaisa kung saan naghari ang alitan. Isipin ang bigat ng lumang sama ng loob na naglalaho sa bawat pantig na iyong binibigkas. Lumilikha ng puwang para sa banal na pagkakasundo at pag-aari, na tanging pag-ibig ng Diyos lamang ang makapaghahatid. Pagkatapos, manalangin para sa ganap na kalusugan. Diyos na nagbagong buhay sa lupa matapos ang baha, pagalingin mo ang aking katawan,
Pagkalooban mo ako ng lakas at sigla upang matupad ang iyong layunin ngayon. Sa wakas, ipahayag ang iyong kahilingan para sa kaloob. Ama ng walang hangganang kasaganaan, buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos ang iyong kayamanan. Tuparin mo ang lahat ng aking pangangailangan at gawin mo akong daluyan ng pagpapala para sa mga nakapaligid sa akin. Bawat pangungusap na binibitawan ng may pananampalataya ay nagtatanim ng buto ng himala sa iyong kamalayan. Inihahanda ang pagbabagong hatid ng pag-asang darating. Ngayon ay panahon na upang pagtibayin ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng makapangyarihang mga pahayag ng pananampalataya na umuugong sa kaharian ng Espiritu. Ideklara ng may autoridad, "Ako ay pinangangalagaan ng walang hanggang mga pangako ng Diyos. Walang sandatang likha ng tao ang magtatagumpay laban sa akin." Damhin ang bawat salita na pumapintig na parang martilyong humuhubog sa iyong di nakikitang kalasag. Pagkatapos ipahayag, "Ang aking mga salita ang nagpapala sa aking araw at nagpapahina sa mga tanikala ng takot." Habang binibigkas mo ang utos na ito, pansinin ang pagbabagong nagaganap sa iyong paligid. Nagbubukas ng mga daan kung saan dati ay hadlang. Tapusin ang seryeng ito ng mga pahayag sa pangalan ni Noe. Tinatanggap ko ang tagumpay sa bawat hamon, ang kaloob sa bawat pangangailangan, at ang kapayapaang lampas sa lahat ng pag-unawa. Sa bawat pagbigkas ng mga linyang ito, sinisimulan mo ang isang bagong realidad ng tagumpay at biyayang banal. Pinapawi ang bawat balakid sa kapangyarihan ng iyong pananampalataya. Refrang Ochave. Ngayon, ang aking mga pahayag ng pananampalataya ay sumisira sa imposible. Ulitin ang linyang ito ng may paninindigan. Damhin ang bawat pantig na tumitimo sa iyong kaibuturan. Habang humihinga ka ng malalim, hayaang maging matibay ang linyang ito bilang iyong pahingahan. Nagpapaalala sa iyo na ang imposible ay simula pa lamang para sa naniniwala. Isipin ang bawat salita na bumubuo ng di nakikitang pader ng proteksyon sa iyong paligid, pumipigil sa pagdududa at nagpapakita ng bagong pagkakataon. Magpahinga ng sandali, pagnilayan ang linyang ito at hayaan itong tumubo ng malalim sa iyong espiritu. Ang pag-uulit na ito ay nagdudulot ng espiritual na seguridad at nagtatatak sa iyong puso ng kapangyarihan ng panalangin. Kung ang refra mo ay umalingaw-ngaw sa iyong puso at nagbigay ng bagong tibay sa iyong pananampalataya, ipamalas ito ng konkretong paraan ngayon din. Magkomento ng amen sa seksyon ng mga komento. Ideklara sa publiko ang iyong pagtitiwala sa panalangin ng pananampalataya ni Noe upang magdala ng himala sa iyong buhay. Sa pag-type ng amen, pinapalakas mo ang isang network ng pananampalataya kung saan ang bawat patotoo ay nagdaragdag, pinapalago ang pag-asa at pag-angat sa isa't isa. Isipin ang iyong salita na naglalakbay lampas sa mga screen, umaabot sa pusong naghihirap at nagbibigay agad ng aliw. Sa pagkomento ng amen, itinatag mo rin ang tunay na pakikipag-ugnayan. Tinitiyak na walang sino man ang haharap sa kanilang pakikibaka ng mag-isa. Masdan ang kapanatagan ng Espiritu sa kaalaman na ang iyong panawagan ay umaalingaw-ngaw kasama ang iyong mga kapatid sa buong mundo. Lumilikha ng buhay na linya ng panalangin sa umaga. Bukod pa rito, tinatawagan ka ring ibahagi ang apoy ng pag-asa. Ipadala ang lihim na panalangin ni Noe sa Tagalog at Portuhes sa iyong mga kaibigan, pamilya, at kahit kanino mang may dinadalang pasaning di nakikita. Sa pamamagitan ng pagdadala ng mensaheng ito ng pananampalataya sa buhay ng iba, nagiging daluyan ka ng pakikipag-ugnayan at paggaling, tinutupad ang utos na magbigay ng aliw sa bawat isa. Isipin ang epekto ng iyong mga salita na dumadating sa isang gabi ng pag-aalala. Nagdadala ng liwanag kung saan dati ay kadiliman. Ang pagbabahagi ay nagpapalaganap ng masiglang komunidad kung saan ang bawat pagpapadala ay nagpaparami ng pag-asa at nagpapalakas ng mga ugnayang espiritual. Huwag mag-atubiling ipadala sa nangangailangan ngayon at masdan kung paano gagamitin ng Diyos ang iyong kilos upang maghatid ng pagbabagong lipunan at kapanatagan sa bawat puso na naaabot. Halos natatapos na natin ang makapangyarihang prosesong ito ng debosyonal na paglalakbay.
Maghanda upang salubungin ang huling daloy ng pag-asa at lumabas na handa ng mabuhay ng isang matagumpay at mapagtagumpay na araw sa kapangyarihan ng lihim na panalangin ni Noe. Huminga ng malalim at damhin ang payapang presensya ng banal na espiritu na yumayakap sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Pagkatapos ng matinding panawagan na umalingaw-ngaw sa iyong kalooban, narito na tayo sa sandali ng paglalapat ng selyo sa lahat ng sinimulan sa mga naunang block. Ipinagdiriwang ng ika-4 na bahaging ito ang pagkakaisa ng pamilya na nagdurugtong sa mga puso ng mga magulang, lolo't lola, mga tiyuhin, mga pinsan, at mga anak sa isang matibay na alyansa ng pananampalataya. Naway ibuhos ng Panginoon sa iyong tahanan ang pagpapahid na muling bumubuhay sa pag-asa, muling pagsiklabin ang mga pangarap na nahimlay sa pagod na puso. Naway dumating ang kapayapaan sa tahimik na dalangin ng nag-aalalang ina. At ang matibay na bisig ng Ama ay makatagpo ng pahinga sa mga pangakong walang hanggan. Naway lumago ang mga ngiti ng mga bata sa pag-aaruga ng sakripisyong pag-ibig ni Kristo. Naway palakasin ang mga tali ng kasal na tulad ng malalakas na poste ng arka, nagdadala ng kapanatagan at tiwala sa gitna ng bagyong emosyonal. At naway palayain ng espiritual na autoridad sa iyong pamilya ang bawat isa mula sa mga takot na namana pa sa mga naunang henerasyon. Ginagawa ang iyong tahanan na isang tunay na santuwaryo ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa taos-pusong pasasalamat, mag-alay tayo ng tahimik na himig sa may lalang, pagkilala sa bawat biyayang iginawad niya. Pasalamatan mo ang hininga ng buhay na nananahan sa iyong katawan at ang walang pahingang pagtibok ng puso mong nagpapatotoo sa kanyang katapatan. Pasalamatan ang pang-araw-araw na kaloob na pagkain, ang mga kaibigang naging pamilya, at ang mga pintuang bumukas ng tila nagtatakda na ng pagtatapos ang mga pagsubok. Kilalanin ang mga hindi inaasahang tugon, ang mga takbuhang dumating sa oras ng pangangailangan, at ang pag-ibig na sumusulpot sa munting kilos, isang handog ng malasakit, isang mahigpit na yakap, o isang bersikulong tumagos sa iyong kaluluwa. Bawat paggunita ng kabutihan ay isang binhing inihahasik sa matabang lupain ng pasasalamat, naghahanda sa atin para sa mga susunod na bukuin ng biyaya. Habang tinitingnan natin ang nakaraan ng may pasasalamat, itinataas din natin ang ating paningin sa hinaharap naglalahad ng may tapang ng mga bagay na hindi pa natin nasilayan ngunit nararamdaman ng ating espiritu. Ama naming makalangit, naniniwala ako sa mga pangakong darating. Inaasahan ko ang pagpapalawak ng aking bokasyon, ang pagbabagong sigla ng kalusugan, ang karunungan sa aking mga pasya, at ang kasaganaan na lalampas sa aking inaasahan. Naway umalingaw-ngaw ang makapangyarihang pahayag na ito sa lugar ng trabaho, sa silid-aralan, sa iyong pribadong silid, at sa pagtitipon ng pamilya, sapagkat kapag ginamit natin ang wika ng pananampalataya, napupunit ang mga hadlang na tila hindi malalampasan. Naway muling managinip ng malaki ang iyong mga natutulog na pangarap. Hinihimok ng katiyakang siya na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin ito hanggang sa pagsapit ng araw ni Kristo. Naway patibayin sa iyong pamilya ang mga kwento ng pananampalatayang naipasa mula sa henerasyon, kung saan ang mga lolo at lola ay nagagalak na makita ang kanilang mga apo na naglalakad sa katotohanan, at ang mga bata ay maituturing na may tatak ng panalangin mula pagkabata. Naway maging matibay na pader ng pananampalataya ang bawat patotoong pampamilya, nagtataguyod sa mga bagong kabanatang isinulat ng biyaya ng Diyos. Bukod pa rito, ipinapahayag ko naway umabot ang mga pagpapala ng Panginoon sa iyong pananalapi, mga proyekto at mga tagumpay. Naway buksan niya ang mga bintana ng langit at ipatahimik ang ulan ng kasaganaan upang punuan ang bawat pangangailangan at gawing daluyan ka ng pag-asa para sa iyong komunidad. Naway gabayan ng banal na karunungan ang iyong pamumuhunan at ang bawat desisyon ay nakaayon sa layuning pagpalain ang mga pamilya at patunayan ang katapatan ng Diyos. Tanggapin mo ang pagpapahid upang maging matalino kang tagapamahala ng mga yaman at ikalat ang bango ni Kristo saan ka man naroroon. Kung ang sandaling ito ng malalim na pagbabagong loob ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kitang gawin ang isang simpleng hakbang
upang panatilihin ang ating pagkakaisa. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya ng mga abiso. Sa pamamagitan nito, makatatanggap ka ng pang-araw-araw na panalangin, mga mensaheng pampalakas loob at mga pagninilay na magpapakain sa iyong pananampalataya sa bawat umaga. Dito, tayo ay isang pamilyang pinagtitibay ng panalangin, nagbabahagi ng mga patotoo, mga tagumpay at mga espiritual na yaman upang magtagumpay sa anumang pagsubok. Ang pag-click sa subscribe and sa icon ng kampanilya ay higit pa sa isang aksyon sa platform. Ito ay isang pahayag ng iyong pagiging bahagi ng isang kilusang puno ng pag-asa at pagbabago. Inaanyayahan din kitang ilista ang sandaling ito sa iyong talaan ng panalangin. Isulat ang mga pangakong natanggap mo ngayon at ang mga salitang tumimo sa iyong puso. Sa pagbalik tanaw mo sa mga anotasyon na ito, makikita mo ang pag-aalaga ng Diyos sa bawat detalye. Pinatitibay ang iyong tiwala upang harapin ang anumang darating. Huwag kalimutang ibahagi ang pagpapalang ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng pampalakas loob. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensaheng ito, nakikibahagi ka sa kilos ng Diyos. Tinutulungan ang iba na makahanap ng pag-asa at pagbabagong loob sa kanilang sariling mga paglalakbay. Bago tayo magtapos, atin munang tahimikang banal ang ating sarili ng mga 15 segundo. Hayaan ang bawat salita at pangako na dumikit sa kailaliman ng iyong pagkatao. Sa espasyong walang salita, pakinggan ang banayad na tinig ng Espiritu, ang bulong ng aliw na tanging ang katahimikan ang makapagbubunyag. Hayaan mong maging matibay na pader ng proteksyon ng kapayapaan ng Diyos na lampas sa anumang pangunawa at ihanda ka para sa gawaing banal sa buong araw. Ang mabilis na pagtatapos na ito, may kasamang pagpapala sa pamilya at katahimikan, ay nilikha upang itanim sa iyong puso ang katiyakan na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Naway maging pundasyon ang karanasang ito para sa mga araw na produktibo, puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway ang kapayapaan ng Panginoon ang maging iyong palaging kasama at naway sumilay nang maliwanag sa iyong paglalakad ang pamana ng pananampalataya ni Noe. Amen.